May mga empleyado na mula sa Pogo ang nawala ng trabaho kasunod ng ban. Hirap daw sila makahanap ng trabaho na tatapat sa kanilang dating kinikita. Ang tugon ng DOLE sa pagtutok ni Oscar Oida. Nagkukumahog ngayon ang 31 anyos na si Princess sa paghahanap ng mapagtatrabahuhan. Nagsara na kasi ang Pogo Company kung saan siya dati nagtatrabaho bilang online casino dealer. Isa lang si Princess sa tinatayang 27,000 Pogo employee na nawalan ng trabaho. Dahil epektibo nitong linggo, December 15, binawi na ang mga lisensya ng mga natitirang Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo. Masama raw ang loob ni Princess na nadamay maging ang mga nagtatrabaho sa mga legal na Pogo. Paano naman kami mga nagbabayad ng tax? Di ba? May ambag rin naman kami dito sa lipunan. Compare sa ibang trabaho na pinasukan, doon sobrang alaga, libre pagkain, libre lahat. Ultimo yung transportation mo papunta sa trabaho, libre po. Tapos pagdating po sa salary, mas mataas talaga. Matatanda ang pinaban ni Pangulong Marcos ang lahat ng Pogo sa bansa matapos madiskubring may mga Pogo hub na sangkot sa ilegal na gawain tulad ng scamming, money laundering, prostitusyon, human trafficking, kidnapping, pati umano, torture at pagpatay. Kasunod ng pagsasara ng mga Pogo, ang Department of Labor and Employment o DOLE, sunod-sunod ang mga job fairs na ginawa bilang tulong sa mga nawalan ng trabaho. Pero kakaunti raw ang nag-a-apply. Gusto nilang maghanap ng trabaho na similar dun sa kanilang ginagawa na magbibigay ng kaparehas o mas higit na mataas na benepisyo. Karamihan po ng mga job vacancies na ino-offer sa mga job fair, karamihan po sa kanila ay entry-level position. Kaya ang DOLE naghahanap ng iba pang oportunidad para sa mga nawalan ng trabaho. Hindi raw limitado sa mga nagtatrabaho sa mga lehitimong Pogo ang kanilang tulong. Sisiguraduhin po namin na tutulungan namin yung mga lalapit sa DOLE, yung mga hindi lalapit, kami po ay magre-reach out. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.